Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, narito po ang inyong lingkod, Auto Runs. Mga kapatid, ito po yung Toyota Rush. Ito naman yung Toyota Revo. Sinukat ko po yung haba nito at parehas po silang 14 feet. Parehas din po 5 feet yung kanyang lapad. Ayan, no? 5 feet po siya. Ayan. So, ibig sabihin, itong Toyota Rush, saka itong Toyota Revo, halos parehas na parehas lang yung kanilang build. Pero, si Toyota Rush, ito po yung kanyang transmission. Ito lang po yan. Ito, tignan nyo po. Nabuo na namin to eh. Ikakabit na lang namin yung valve body nito. So, ayan na po yung mga linings niya, mga bago. Nabuo na yan, ikakabit na lang yung valve body. Masasabi ko nga po na hindi talaga kalakihan yung transmission ni Toyota Rush at ni, ito po, si Avanza. Ipapakita ko rin po sa inyo yung ibinaba kong transmission nitong si Avanza kasi nandun. Mamaya papakita ko po sa inyo. Parehas na parehas po nito. Ngayon, meron po kasi nga nag-message sa akin at ang sabi po niya, ito po, babasahin ko po sa inyo yung message niya. Si Aldrin Maala, ayan, 6370. Sir, kung medyo makapal ang usok na white, kapag bagong andar, saka napakadalang po gamitin. Pero kapag kainitan naman na po ang ng makina, wala na talagang usok. Normal po ba yon? Madalang po siyang gamitin, Mitsubishi Galant B6 po, 1996 model. Salamat po. Yan. Kapag po ang pinag-usapan ay white smoke sa ating mga sasakyan, naku, napakarami pong pwedeng maging sintomas yan or pwedeng pinanggagalingan ng problema. Pero halos lahat ng sasakyan ay hindi po makakalusot sa white smoke. Ito nga po yung product ng condensation. Kasi po, yung sa gabi, malamig, magkakaroon ng vapor yung ating mga exhaust system. No? Magkakaroon ng tubig yan, magpapawis yan sa loob at yun po ay magiging vapor. At kapag po yan ay nainitan, magkakaroon naman ngayon ng condensation. At yung nakikita nyo pong usok na puti na yon, sa umaga, kapag malamig ang ating mga sasakyan, mga kapatid, iyon po ay healthy yun, walang problema yon. Minsan nga, makikita nyo, tumutulo pa yung tubig doon sa tambucho. No? May patak-patak, minsan hindi lang patak, talaga makikita mo, maraming tumutulong tubig, lalong-lalo na yung mga sasakyan na bihirang gamitin. Tulad po, itong nag-comment po sa atin na sabi niya, Galant Mitsubishi na B6 po yung kanyang sasakyan. Palibasa, malakas sa gasolina, kaya bihirang gamitin. Ngayon, wala pong makakaligtas sa white smoke dahil nga po doon sa condensation. Pero, kapag po yung white smoke na yon ay na-experience nyo na, malamig ang makina, sa umaga, dapat mawawala yun. Kapag iyon ay hindi nawala, hindi na po yun epekto ng condensation. Pwedeng iyon po ay may problema na ang inyong mga makina. Ibababa ko lang ito para makita nyo yung itsura nitong Revo na to. Ayan. So mga kapatid, paano kung yung white smoke hindi nawawala the whole day, lalo pang lumalakas, amuyin nyo yung smoke na yon. Baka iyon ay may halo ng langis. Ngayon, kung iyon ay may halo ng langis, posible na yung cylinder head gasket nung iyong makina ay nasira na dahil naman sa ikaw ay nag-overheat. Kung nag-overheat yung makina mo, pwedeng masira yung cylinder head gasket, pwede rin mag-warp ang iyong cylinder head. At iyon po ay magbubunga na yung coolant or yung langis. Nasira yung gasket, yan. Papasok po yan, maglilik po yan doon sa chamber, sa cylinder. Kaya pagka nagkaroon ng combustion, ayan, sinusunog niya yung langis na nandoon na napupunta sa loob ng combustion chamber. Pwede rin naman po, ang sinusunog niya yung coolant kasi nga naglilik doon sa gasket at pumupunta doon sa combustion chamber, magkakaroon ng vapor kapag ka pumutok yung sa loob ng chamber, ayan, lalabas yan sa tambucho at magkokos po yan ng puting usok. Ngayon mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo itong usok nitong Revo na to. Ito po, tignan nyo po yung usok nito. Yan, kanina pa po namin to pinapaandar. So ayan, o dito na lang Glenn, kita na no? O dito, tignan mo pa dito. Ayan. So, ito na po mga kapatid. Kita ba yung usok? Ayan, yan. Mabaho. No? Wala naman tubig. So, ayan, medyo mabaho na siya. At ito po ay matagal na po itong umaandar. Kanina pa to. Dapat ito ay nawala na. At saka,
kung yan ay product ng condensation, mula pa kaninang umaga hanggang tanghali, pinapa-andar-andar na namin to. Dapat wala na po yung usok na yan. So ito po ay posibleng yung oil doon sa ibabaw ng cylinder head, nasira yung kanyang valve seal, at yung valve seal na yon, nandoon sa ibabaw yung oil, nasira yung valve seal, dumadaan ngayon sa pagitan ng valve stem yung oil. Ayan. Pagdaan sa valve stem, pagbuka ng barbula, mahuhulog yung oil doon sa ibabaw ng piston, doon sa cylinder, at siyempre magkakaroon ng combustion. Ito po ang nagiging epekto. Sinusunog niya na ngayon yung langis. Okay, so mga kapatid, yung white smoke na epekto ng condensation, wala pong problema yon. Pero kung halimbawa, may usok ka nga sa umaga at low power ka naman, nagkaroon ka ng low power, nagkakaroon ka ng misfire na dati namang wala. O mga kapatid, pwede rin nababawasan yung oil mo. Aba, pag-isipan mo po yan. Yung mga sinasabi ko po sa inyo, baka yung white smoke na yon, na humahalo nga doon din sa product ng condensation, meron na palang langis na nakakasama na rin doon, kaya akala mo lang iyon ay maganda dahil yun nga po ay posibleng produkto ng condensation. So wag nyo pong ipagwawalang bahala yan, i-check nyo po yung pinaka-tip mismo ng tambucho. Kasi pagka nakakuha kayo ng mamasa-masang karbon doon, ibig sabihin talagang may langis na po na sumasama doon sa ibinubuga ng inyong makina. Ngayon, pwede rin naman pong hindi po langis yung sumasama. Pwedeng yung coolant lang. Halimbawa, na-damage yung cylinder head gasket mo at ang talagang nagkaroon ng malaking damage doon ay yung dinadaanan ng coolant. So, yung coolant na yun, papasok din doon sa chamber at kapag ka nagkaroon ng combustion, ilalabas din niya yun. Magkakaroon din ng vapor at ilalabas niya yung mga mapuputing usok na yun. Pero, mapapansin nyo nga, nagbabawas ang inyong coolant. So, hindi pa rin po iyon normal. So, dapat hindi po nagbabawas ang inyong coolant. Isang epekto rin po kung bakit nagkakaroon ng white smoke at kung bakit nasisira yung valve seal ay dahil nga po sa bihira nyong magamit ang inyong mga sasakyan. Kung halimbawa isang buwan na dire-diretso, hindi nyo man lang yan ini-start, yung langis, yung lubricants doon sa mga valve seal na kung saan nandoon nag-aakyat baba yung inyong valve stem, matutuyo yun, kaya pag start mo, matigas na yung mga goma ng valve seal, nako, simula na po yan ng pagkasira. Ngayon, dahil sa tumigas na yung mga goma, dahil hindi man lang nadadampian ng lubrication ng langis, dahil hindi mo nga ginagamit, ayan na, magdadaanan ngayon doon sa valve stem yung langis na yon at ang epekto po noon ay white smoke. At yung white smoke na yon, meron pong kahalo ng langis yun. Hindi na po yun yung condensation na sinasabi natin kanina. Pero yun nga po, dahil sa matagal mong hindi ginagamit yung mga sasakyan nyo, karamihan po sa mga digasolina, talaga mapapansin nyo talaga itong product of condensation na yan, yung white smoke na yan. Pero dahil nga po sa hindi rin kayo nag-change oil ng madalas, at sa mga digasolina, kapag yung mga sludge na yon humalo sa langis, kayang-kayang sirain nun yung mga valve seal, pati yung mga oil seal sa loob ng inyong makina. Kaya po, pwede ring maging epekto yon kapag yung valve seal mo nga nasira na, yung langis na yun pupunta doon sa chamber at kapag ka nagkaroon ng combustion, white smoke po yan. Kung sakaling luma na rin naman talaga yung mga sasakyan, tulad nitong Toyota Revo na to, medyo luma na. 2000 model pa yata ito. Hindi pa po nabubuksan ng makina. Posible rin po na yan nga po, nagkaroon na ng damage yung kanyang valve seal. At kapag ka nasira yung valve seal na yon, ang epekto rin po niyan talaga ay magkaroon ng white smoke dahil nga yung langis ay sinusunog niya na doon sa chamber. Ngayon, kapag ka matindi ang overheat mga kapatid, pwede ring magkaroon ng damage yung mismong cylinder head, magkaroon ng crack yan. At kapag ka nag-crack na mismo yung cylinder head mo, pwedeng yung mismong coolant ay hahalo na talaga doon sa langis mo. Lumalabas na, nagli-leak na doon sa loob ng cylinder head. Yun naman ay pwedeng dahil nga sa kalumaan na rin ng ating mga sasakyan. Kaya mga kapatid, kung medyo luma na yung sasakyan mo at nagkaroon ka ng white smoke, consider mo na talaga na sira na ang iyong valve seal. Ngayon, eto po, karamihan po nung mga sasakyan ngayon na yung white smoke na nagiging bluish. So pag naging bluish po, mas marami-rami na yung oil na sinusunog mo talaga doon sa chamber. So marami-rami na yon. Hindi na po yun healthy talaga. Kapag ka bluish na, ipa-check up mo na kagad yan at baka maubusan ka ng langis.
Ngayon, yung bluish na yon, magiging grayish pa yon. Naku, sobrang dami na nung langis na sinusunog doon sa chamber. Pumahalo yung langis na yon na hindi naman dapat masunog doon sa ibabaw ng chamber at inilalabas yun sa exhaust system. So kapag po ganon, huwag nyo na pong pagtagalin yan. Baka mamaya bumabiyahe ka, maubusan ka na ng langis sa iyong makina dahil sinusunog mo na yung oil. Ngayon, kapag naman po naging maitim na yan, mga kapatid, okay, yan ang susunod natin pag-uusapan. Kasi kapag ka maitim na yung usok mo, napakarami rin pong mga bagay na dapat nyong maintindihan dyan at iisa-isahin po natin. Pero, ang mga nauuso ngayon na problema, ito na. Karamihan po ng mga turbo engines, nagli-leak yung langis doon sa shafting ng turbo. Okay? At kapag po yun ay nag-leak yung langis, pumapasok yun doon sa chamber. Hihigupin yun ng intake stroke ng ating makina. So pag higop ng intake stroke, papasok yung langis doon at ayan, ang epekto po niyan ay white smoke. Kaya yung mga naka-turbo engines, mga diesel na yan, napapansin nyo, naka-minor kayo, maputi yung usok nyo, di ba? Bagong overhaul o kaya bagong calibrate ang inyong injection pump, pati yung inyong mga injectors, napalinis nyo na. Pero bakit may usok pa rin puti? Eh dahil nga po yan, posibleng yung inyong turbo ay nagli-leak na at posible rin po, ito pa po mga kapatid, yung blow-by nyo, yung breather, yung ventilation or yung ventila valve, napakaraming katawagan dyan. Yung breather ng iyong makina, lumalabas na yung langis, papasok ngayon doon sa higop ng turbo or papasok doon sa intake manifold hanggang sa pumasok doon sa intake stroke, ayan na, susunugin na naman doon sa chamber at magkakaroon ka rin ng puting usok. Pero yung mga usok na yon talagang maaamoy mo, amoy langis. Hindi katulad nung steam na tuwing umaga na nagpapausok sa tambutso mo dahil nga po doon sa product of condensation. Okay, mga kapatid. Kumulog. Okay lang yan. Glenn, lapit ka ng konti dito. Ayan. Tignan mo, Glenn, yung makina nito. 7K. O, 7K lang yan. Mga kapatid, 7K, 1.8 liter. Ito pong makina na to. Itong mga Toyota Rush na to, mas malakas pa nga yung mga makina nito. Mas mabibilis, malalakas ang torque, pati yung horsepower. Pero, tignan nyo naman ang transmission niya. Kaya hindi ka na magtataka na yung mga transmission ng mga sasakyan na to ay talagang hindi kakayanin kapag in-overload mo. Kapag ginamit mo siya na akala mo nangangarera ka. Samantalang itong Toyota Revo na to, mga kapatid, ayan no, kung makikita nyo lang yung transmission nito, mas mahaba dito, ganyan kahaba. At yung pinaka transmission niya mismo, malapad hanggang dito. Ayan. Ito na yung saksakan ng propeller. Ito na yung output shaft. Ito, bell housing to. Nandito yung torque converter. Ayan, mga kapatid. So, ito lang talaga yung pinaka-transmission niya. Kaya, ito pong Toyota Rush at yung itong Avanza, yung mga makina na to, yung mga sasakyan na to, ingatan nyo po yan. Hindi po yan katulad ng mga sasakyan na to na talagang matitibay. Durable ang transmission nito. Kahit punuin mo, pinampasada pa nga ito di ba? Ito ay pinambiyahe pa nung araw, yung mga diesel nito, yung mga counterpart nito ng mga diesel engine. So, ito matitibay talaga, panlaban. Pero ito mga kapatid, huwag nyong igaya sa Toyota Revo na luma ang gamit nyo dito sa mga Toyota Rush na ito. Nako mga kapatid, maniwala kayo, talagang matutulad kayo rito, madaling masisira ang inyong mga transmission. So, pansinin nyo po, ito ay 3 rows din sa driver side, doon sa gitna at doon sa huli. 4 sa huli. So ito ay 10-seaters. Okay, ito ganun din halos. Di ba? Kaya kung mapapansin nyo, ayan, tignan nyo itong Avanza. Sinukat ko, mahaba-haba nga lang ng konti itong Toyota Rush dito kay Avanza. Ayan, mga kapatid. So pag-iingat ang importante sa mga ganitong klaseng sasakyan. Ito yung transmission ng Avanza. Ayan, yung itim na yan. Tignan nyo, sinlaki lang talaga nung transmission ng Toyota Rush. Ang sa akin naman, hindi ko po sinisiraan itong sasakyan na ito. So dapat wastong pag-iingat dahil hindi talaga kakayanin ito kapag in-overload nyo yung mga sasakyan na yan. Kaya nga po dalawa na yung nandito sa amin. At bukas ipapakita ko po sa inyo, meron na naman po darating dito na 2 Avanza, same din po ang problema. Tulad po nung mga yung mga nandito po sa akin. Ito, tignan nyo po yung Avanza. So ayan.
Okay? So, ingatan nyo po ang inyong sasakyan. Huwag na huwag nyong i-overload itong mga sasakyan na to dahil talagang masisira po ang inyong mga transmission. Mga kapatid, sana po muling nakatulong sa inyo itong vlog ko na to. At kung may mga katanungan po kayo na hindi ko naisama dito sa mga binanggit ko, mag-message lang po kayo at ako po ay sasagot sa susunod na vlog ko para sa inyong mga katanungan. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.